ay pinupush no yung 4-day work week, mga kaibigan. So pag-usapan ho natin 'yan, kasama ho natin ang spokesperson po ng TUCP, Legislative Officer si Sir Carlos Miguel Oniate. Sir Carlos, magandang umaga po. Morning, sir. Magandang magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mhm. Opo. Sir Carlos, so far hindi naman ba ito mandatory yung sinasabing 4-day work week? Ito ba'y sinasuggest lamang? Opo, sa pribadong sektor po, hindi po pwedeng gawing mandatory kasi yung compressed work week o 4-day work week kasi it is always a subject to the consultation between the employer and his or her employees. Kasi iba-iba yung circumstance ng mga enterprise, mga negosyo. Yung iba, kayang mag 4-day work week, yung iba hindi ho. Correct. Well, regarding nga dyan, kasi ang kadalasang naririnig ko ang sistema nila dun sa 4-day work week, yung pang 5 araw sana, yung Friday, ay yun nga, no, isisiksik doon sa 4 na araw. So kung i-distribute yung 8 hours, parang tig 2 oras yata lalabas, ano ho, Sir Carlos. Ang problema, may concern na lumabas. Pag lumalagpas kasi ng 8 oras ang trabaho daw sa isang araw, ayon sa batas, OT daw yun, Sir Carlos. Ano ho ang inyong opinion dyan? Opo, ang tindig pa rin namin dahil nakalagay po ito sa batas na any work beyond 8 hours, kagaya po nung binabanggit yung 2 oras na sobra dahil magiging 10 oras kada araw, yan po ay overtime pay. Kahit na po pinagsiksikan yung Friday dun po sa 4 na araw, sapagkat kailangan po kasi may dagdag na bayad o overtime premium dun sa 2 oras kasi gagabihin na uuwi si manggagawa, pagod na siya dahil regularly naman ang optimal para sa isang worker is 8 oras. Yung hubang arrangement na yon, well, anyway, kung meron hong ano bang tawag dyan, parang grupo sa isang kumpanya or parang union, pwede ho pa nilang pag-usapan yan as collective bargaining agreement? Ang usapan po sa compressed work week ay kung wala naman pong union doon po sa tinatawag nating Labor Management Council at kung meron naman pong union sa kanyang union po at ito pong agreement, kailangan po kasi may agreement sa 4-day work week, kasulatan, at ito po ay dapat isumite sa Department of Labor and Employment para sa karampatang monitoring. So, ibig sabihin ngayon, sir, wala pa rin pala tayong mabilisang solusyon, no, para ma-solve yung concerns na yan? Ito naman po mga concerns na ito ay lumutang na rin po dahil maalala niyo po nung pandemic, doon na nauso rin yung compressed work week. Although mas uso noon yung tinatawag nating work from home, yung alternative work arrangement na work from home. Pero kahit na po sa work from home, i-apply natin ngayon, marami pa rin pong issue, kagaya ng usapin ng halimbawa, internet allowance. Dapat i-provide ni employer yon. Yung electricity allowance, kasi imbis na 8 oras ka sa opisina, 8 oras kang kukonsumo sa bahay mo. So kailangan, yun ay shoulder din ni employer. Or else, may kabawasan na dun sa sweldo ng ating mga manggagawa. Bawal yun. Moving forward, ano ho ba ang maisasuggest nyo sa ating Labor Department? Kasi parang sila, parang tikom ang bibig doon. Tsaka, well, naka-lock in tayo dun sa batas sa provision na, yun nga sinasabi natin, dapat pagka beyond 8 hours, dapat OT na. Ano ang dapat natin munang gawin as of now para for sure, the next time na mangyari ito, meron tayong precedent na pagbabatayan? Opo, kailangan siguro muling magdaos ng konsultasyon sa employers group, sa mga naglalakiang labor unions, kagaya ng TUCP, kasama ng Department of Labor and Employment. Alam niyo po, yung labor advisory natin patungkol sa 4-day work week is dated 2004 pa po. 2004? So, more than 20 years na 22. Na nakasulat yung labor advisory. Siyempre may mga pagbabago na naganap. At in fact, kino-contest din namin dahil doon sa labor advisory niya, parang walang mention ng overtime pay. Yun ho ay fundamental na karapatan ng manggagawa. Gayun din, kung gusto natin talaga makatulong sa ating mga manggagawa, lalo sa gitna ng crisis na ito, hindi lang kami po dapat yung pinagsasakripisyo, pinag-adjust, pinagtitiis. Kailangan tignan din natin yung mga panukala kagaya ng aumento sa sweldo, pagtatanggal ng buwis sa gasolina at kuryente, o pati na emergency cost of living allowance.
Himayin lang natin, sir, ha. Bali, ang ibig sabihin, so mahirap nga yan kasi consultative pa yan eh. Mga consultation meeting pa yan. So mas maganda muna ngayon, action muna ng gobyerno, which is tanggalin muna yung mga taxes, tama? Ganon din ang side Opo, partner eh, di ba, ng business group? yun po ang pinakamalaki kasi ang impact at napakabilis. Pag tinanggal po natin excise tax, halimbawa sa gasolina, 10 piso po kada litro yon. So yung nakaambang, yun na, nangyari na ngayon Tuesday na 20 plus pesos increase, nakalahati mo na yon, offset mo na. Sa kuryente naman, pag tinanggal mo yung 12% VAT, ganun kalaki yung mababawas doon sa electricity bill ng ating mga manggagawa. So yun yung mas mabilis at mas malaki ang impact. Pero bilang matagal na kayo, sir, sa labor sector, kamusta naman? Feasible ba ito sa ating bansa sa landscape natin, itong 4-day work week? Feasible naman po siya, nakadepende lang talaga sa sektor at industriya. Okay. Kagaya nung in-apply sa pamahalaan, actually hindi naman bago yon, especially yung Senado at Kamara, naka 4-day work week yan ever since. Yes. And then dito naman sa privado sector, yung mga office work, yan ang kadalasan pino 4-day work week nila. O yung iba namang setup is that 4 days on-site, physical, yung Friday ginagawa nilang off-site para makatulong naman sa pamasahe ng ating mga manggagawa. Pero doon sa mga industriyang hindi kaya na mag 4-day work week, marami pa pong pwedeng gawin din si employer. Pwede siya magbigay ng yung shuttle kung may service vehicle, yun ang gamitin panghatid, pangsundo. Yun yung mga marami pa pong innovative measures na pwede rin gawin. Ang sinasabi lang namin, talagang case by case siya. Depende sa kumpanya, depende sa trabaho, depende sa industriya. Kasi yung partner, yung free shuttle, lalabas parang CSR eh. Kasi gastos nila yan eh, di ba? Tama po kayo. Para sa transportation allowance, hindi mo lang binigay ng cash. Tama. Ang ginawa mo in kind na kung may service vehicle ka namang available. Oo nga, no, pwedeng ibawas yun. Lalo, di ba, ang sinasabi ng ECOP kasi, sir, ay 90% are small, medium enterprises, parang ganun eh. So, talagang 10% lang yung uubra dun sa sinasabing work from home arrangement, yung mga ganyang 4-day work week, di ba? Yung mga MSMEs po kasi natin, dahil alam naman po natin, yan ang pinakamarami, at yan talaga kailangan day-to-day yan eh. Everyday talaga yan. At karamihan ng manggagawa natin dyan, no work, no pay. So yun din yung concern. Yung mga dating 5-6 na araw pumapasok, baka sabihin na employer, 4 na araw ka na lang papasok. Ang tanong niya, paano yung 2 araw ko sinisweldo? So yun yung mga usapin na kailangan i-settle. Kaya lagi namin sinasabi, hindi ka pwedeng basta mag-adapt ng 4-day work week dahil lang sinabi ni boss. Kailangan may usapan sa empleyado. Tama. Oo. Pero Sir Carlos, nabanggit nyo nga po sa government offices. Well, marami na nagpapatupad talaga niyan ngayon, yung 4-day work week. Pero sa kanila ba may OT yung 2 oras o walang umaangal? Wala rin pong linaw doon kasi doon sa mga regular na naka-plantilla position, karamihan dyan hindi na inaano yung overtime pay eh. Kasi sinasabi nila, ino-offset naman nila, parang may long weekend sila. Ang concern naman natin doon, yung mga job order tsaka contract of service natin. Yung mga contractual, ganyan ang setup niyan, parang manggagawang no work, no pay din yun. So, hindi pa malinaw yun. Although sa pagkakalam naman natin, karamihan naman din nasa frontline services. Yung frontline services naman natin, kagaya rin na sinabi ng Pangulo, kailangan unhindered yan, no? Uninterrupted. So, kahit 4-day work week yung ibang executive offices, yung frontline services, laging bukas yan. Pero kahit na naka-plantilla position ka, ang nasa batas niyan, 8 hours pa rin, di ba talaga ang pasok? Tama po kayo. Dapat talaga merong overtime pay yan. Kaya lang, kung nagkaroon nga ho ng agreement, basta ho kasi may agreement kung nagkaintindihan na sila na hindi na nila i-overtime kasi bawi naman dito, pwede nang ubra yun. Yung agreement na sinasabi natin na yan, Sir Carlos, dapat ba yan in written? Hindi siya yung mutual? Kailangan po ito written. Kailangan written agreement po ito. Black and white. Para merong may black and white. Dahil ang iniiwasan natin, kasi marami rin before, na mutually agreed naman daw, pero hindi pala malinaw yung terms. Kaya pagka nagkareklamuhan, walang hawak, lalo si worker yun yung kawawa. So tatagal yung kanyang
reklamo. Correct. Well, actually, yan nga naisip ko sa kwan. Kasi madalas talaga yan sa ano, sa mga private companies na mutual, no, yung kanilang unawaan, ika nga. Pero kasi nga may batas, eventually in the future po pwede pa rin siya magreklamo. 'Di ba, sir? Tama po kayo. At yung written agreement, yun yung isang sandatang binibigay natin sa ating mga manggagawa para meron silang basehan dun sa kanilang reklamo. Ayun, okay. Sige. Naku, ano ho bang sabi ng ano, ng Labor Department dito sa mga concern po ng mga grupo mga manggagawa like TUCP diyan sa kanilang kumbaga ina-advise na 4-day work week? Hanggang ngayon po, wala pang pinapatawag naman na pulong yung Department of Labor and Employment kasi we feel na this crisis actually requires na mag-usap muli. Dahil lang maapektuhan talaga both negosyo, lalo na kami mga manggagawa. Ngunit wala pa rin pong pagpupulong, paulit-ulit lang nilang binabanggit. Yun nga, yung labor advisory nila ng 2004, pero we strongly feel na kailangan na yun repasuin at kailangan na ulit mag-usap. Ano ba yung iba pang mga measures? Kagaya ng yung sinatawag kong emergency cost of living allowance, yun ay binibigay ng Regional Wage Board na chair yan ng DOLE, ng mga regional directors. Oo. Emergency cost of living allowance. Yan ho ba yung ECOLA kung tawagin o iba pa ho yung meaning ng ECOLA? Tama po kayo, yun po yung ECOLA. Yun na yun. Ito po yung cost of living allowance na binibigay during an emergency. Iba po ito sa wage increase kasi hindi po ito nakacharge sa basic pay. So talagang daily allowance siya. Pwedeng mawala yun. Tama po, no? Pero in practice po, yung cost of living allowance eventually, after some time, na-i-integrate na yun sa basic pay. Ayun, okay. Teka lang, kasi siyempre, ito na nga, yung ating mga kababayang OFWs, ang daming gustong umuwi na. No? Kukunti pa lang naman yung nakakauwi. Eh di siyempre, habang hindi pa sila ulit nakakahanap ng trabaho sa ibang bansa, problema pa nila dito ngayon yan, yung magiging trabaho din nila, sir. Opo, no? Day one pa lamang ng gulo na nawagan yung TUCP na kailangan i-set in place na yung ating tinatawag na voluntary repatriation. At yung, huwag nating kalimutan nga, yung kung sakaling sila iuwi rito, meron bang oportunidad na naghihintay sa kanila? So, yun yung tinatawag nating reintegration program. Kaya meron kami dating panukala sa Department of Migrant Workers na every OFW na uuwi, dapat meron tayong skills inventory. Kasi marami sa ating mga kababayang OFW, 20 years sila nag-Google sa ibang bansa. Definitely may mga skills silang natutunan doon o nagamit at para ma-match natin sila ng mga trabaho rito. Although alam din natin kung gaano kahirap yung ating labor market sa kasalukuyan, no? Mataas yung ating underemployment at yung ating unemployment, medyo nakatenga lang yan na 2 milyon ang walang trabaho dito sa atin. Dami pala. Yun na nga eh. Ang dami niyan, bigat niyan eh. Sir Carlos, ano ho din ang inyong take dito sa umaangat din na usapin tungkol sa minimum wage hike necessity naman? Well, sa nangyayari nga ngayon, para kumbaga ano ito, pang offset doon sa magiging dagdag gasto, especially sa pamasahe? Opo, ang TUCP ang nangunguna dun sa, kung matandaan nyo, yung ating legislated wage increase. Ang hinihingi natin mula sa Kongreso na 200 piso na aumento sa sweldo. Kasi yung sa Regional Wage Board, bagamat nagbibigay yung taon-taon, barya-barya lamang ang binibigay. No? Kunwari, nagbibigay sila 50, 20. Kaya mas mataas pa yung tinaas ng gasolina kaysa sa ibibigay na aumento. Kaya yung 200 pesos na legislated wage hike, yun ay nais namin balikan, pag-aralan muli dapat ng Kongreso dahil naipasa naman yan noong 19th Congress, hindi nga lang naging tuluyang batas. Ayun lang, naipasa pero hindi naging batas. Yun lang ang problema. But anyway, yung hubang isa pang panukala na gumugulong na rin yata, na yung magkakaroon ng standard na minimum wage sa buong bansa, ano ho masasabi nyo dyan? Wini-welcome po namin yun, yung proposal na pagpantayin ang sweldo sa buong bansa. Sapagkat alam naman natin, napakalayo ng kagaya ang pinakamababaw kasi dito is Bangsamoro. Yung ating mga kapatid doon ay meron lamang na 411 pesos na minimum wage. Ang pinakamataas sa atin is NCR
na nasa 695 dito sa Metro Manila. Pero halos kalahati lamang po yun nung tinatayang living wage na 1,200 pesos. Kaya wini-welcome po namin yung proposal na pagpantayin yung sweldo, ngunit sa amin pong binagbibigyan din na dapat magsimula ito ng isang substantial na wage increase para yun po yung magsimula dun sa proseso ng pagpapantay. Pagka ganun ho ba, halimbawa nangyari yun, Sir Carlos, mawawala na yung mga regional wage board? Opo, ang nasa proposal ay mawawala yung regional wage board, papalitan na lamang ng tinatawag nating National Wages and Productivity Commission na yun na ang magtatakda ng sweldo. Ngunit dinidiin din namin na dapat yung criteria, number one criteria doon, na finally dapat masunod ay yung living wage. Kasi yun yung for the last 36 years na nagre-regional wage board tayo, ay yun yung napabayaan na natin . So kung sakasakali po pala na ma-push yung legislated wage increase talaga, no, na across the board yun, no, di ba, Sir Carlos? Parang doon lang mapupunta, no, dito sa nangyayaring crisis natin ngayon. Tama po kayo, no, yung 200 pesos na yun ay sasalo talaga dito sa crisis na ito. Kaya nga sinasabi namin kung tatagal pa sa Kongreso itong pag-aaral, dahil alam naman natin hanggang March 18 na lang, after nun mag-a-adjourn na sila, ay nako, matutulog na muli itong panukala. Kaya sabi namin kahit utusan na lamang ng Pangulo yung regional wage boards na magbigay ng emergency cost of living allowance muna in the amount of 100 to 200 pesos in the meantime. Oo. Pero siyempre, aangal na naman yung mga ano dyan, mga employer, Sir Carlos, sa tingin ninyo? Opo, ay na-expect naman natin yun. Ang problema lang sa kanila kahit nung maganda yung ekonomiya, maganda ang lagay natin, walang gera kung saan man, ayaw din nila nung wage increase. At tingin namin, lalo ngayon na may crisis, lalong kinakailangan ng manggagawa. Hindi na nga kami nangihingi muna ng nakabubuhay na sweldo kaagad. Ang hinihingi na lamang nila, salbabida. Kaya 100 hanggang 200 piso na muna. Yung pong nire-request ng Pangulong Bongbong Marcos na emergency power sa Senate and Congress, nakikita nyo rin ho bang pwedeng paraan din yan para yun nga, ay ipatupad ho ng Pangulo yung mga kailangang polisiya para doon sa 4-day work week? Yung hinihingi po niyang emergency powers ay para po tanggalin yung excise tax sa doon lang talaga. Yun lamang ho yung hinihingi niya, kaya nga kami rin nananawagan na dapat i-certify as urgent niya kaagad-agad para talagang matanggal muna yung excise tax in the meantime. Kasi kung ang gusto natin magtipid ng gasolina dahil sobrang taas ng presyo, yun ho ang yung excise tax. Para yun naman, sakripisyo naman ng pamahalaan. Hindi lamang yung manggagawa na kinakailangan mag-overtime araw-araw. Correct. Excise tax lang ho ba yung kailangan tanggalin o pwede na munang isama pati VAT? Kami po yung panawagan namin sa yung panukalang batas na ipinail namin sa Kongreso, pinatatanggal din namin yung value-added tax kahit naman sa kuryente. Kasi alam natin, pag tumaas ang presyo ng gasolina, ang almost always next, natataas yung presyo ng kuryente. Naglalagay pa tayo dyan ng 12% na VAT. Kung tanggalin natin 12% na VAT, mga 10 to 12% price reduction, dun mismo sa ating electricity bill. Ayun na nga no. So kung kukwentahin natin, kasi may VAT, may excise tax, ang laki talaga, no? Nung mawawala pala kung sakali. Malaki po talaga ang mawawala. At siyempre, iniisip natin, lalo yung mga super natin, yung manggagawa sa transport sector. Ang gas po kasi, 10 piso kada litro ang excise tax. Alam ko sa diesel, nasa 6 na piso kada litro ang excise tax na pinapataw. So kung tatanggalin natin yon, para kang may rollback na care of government. Alam naman, kaya naman ng gobyerno natin magsakripisyo muna habang ngayon lang na may crisis. Bawo naman. Huwag lang malalagay sa mga maleta kasi. Kaya doon tayo nagkakaproblema. Sinasarili kasi. Tingin mo natin, mas maganda mapunta sa pitaka ng mga super natin yun kaysa kung kaninong maleta yun. Tama naman. Oo. Sa atin, pitaka lang. Sa kanila, maleta. Maleta. Laki-lakihan nga natin sa atin, sir. Malaking pitaka. Supot, no? Kung pwede lang. Pwede natin lakihan yung pitaka natin. Kaso yung pitaka lang ang mapapalaki natin. Yun lang, oo. Yun lang.
Okay. Nako, Sir Carlos, baka may karagdagan ba ho kayong nais ipaabot, iparating sa ating mga mamamayan? Go ahead po. Opo, sa ating mga manggagawa, no, lalo yun nandun sa Middle East, no, panalangin namin talaga yung kaligtasan at kagyat na kapayapaan para matapos na itong lahat ng krisis na ating kinakarap, no. Nananawagan kami sa pamahalaan na ihanda talaga yung ating mga voluntary repatriation once na mag-open fully yung airspace na tinatawag natin. Dito naman sa mga manggagawa natin dito sa Pilipinas, ay sana po samahan nyo kami sa panawagan na tanggalin yung buwis sa kuryente at gasolina at siyempre yung kagyat na aumento sa sweldo. At in the meantime, kung pagpatuloy na pag-aaralan to ng Kongreso, dapat meron tayong makuha na emergency cost of living allowance man lang bilang ating salvavidas sa panahon ng krisis. Yun. Alright, on that note, maraming salamat po, Sir Carlos Oñate, ang Legislative Officer po ng TUCP. Sir, thank you. Good morning Thank you, po. sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.